o pamagat ng pasambit na tula ko ngayong araw na ito, di ko napansin. Ang tulang ito'y para sa mga guro, para sa mga nanay, para sa mga iniwan at nang iwan, para sa nanatili, at para sa naghintay ng patawad pero hindi na nasambit pa, para sa inyo, ang tulang ito. Di ko napansin na lumalayo ka na sa akin. Memoryado ko, simula ulo hanggang paa, pati hininga. Alam ko na at memoryado ko ang pwesto, itaas, ibaba, gitna, kanan, kaliwa. Memoryado ko ang pwesto kung saan nakalagay ang puntod mo. Memoryado ko ang kamatayan mo at naaalala ko pa ang mga tagpo bago tayo magtungo dito. Naaalala ko pa ang kamusmusan, naaalala ko pa ang unang pangarap, ang unang sambit, naaalala ko pa ang lahat ng una, 7:00 ng gabi. Ang sabi ko, Nay, pupunta lang ako sa paborito kong pasyalan dahil piyesta noon at masaya at kasama ang mga kaibigan. Ang sabi mo, anak, manatili ka lang sa aking tabi, bibigyan pa kita ng 20. Pero Nay, ayokong manatili sa taong hindi alam ang gusto ko. Ayokong manatili sa taong hindi alam ang paborito ko. Ayokong manatili sa taong hindi alam kung saan ako masaya. Kaya ng oras na yon, iniwan kita 7:00, 8:00, 9:00, 10:00. 4 na oras akong wala sa iyong tabi. 7:00, 8:00, 9:00, 10:00. 4 na oras akong wala sa iyong tabi at patawad. Hindi ko agad naunawaan ang ibig sabihin ng 4 na oras. Patawad. Akala ko sa 10 minuto lang isusugal ang lahat. Patawad. Dahil masyadong matagal ang 4 na oras para maintindihan ko na yun na pala yung huling tagpo na makikita kita. Pero Nay, tanda mo pa noon, binigyan mo pa rin ako ng 20 kahit umalis ako at naaalala ko pa rin ang mga unang tagpo, ang mga unang imig, ang mga unang yagak at yapak. Naaalala ko pa ang unang pagkapit at ang lahat-lahat. Ang sabi mo, sumali ako sa quiz bee kasi para sa'yo, akong pinakamagaling sa lahat. Ang sabi mo, sumali ako ng Miss kasi para sa'yo, akong pinakamaganda sa lahat. Ang sabi mo, ganito, ganyan, Nay. Ayoko ng mga gusto mo. Ang gusto ko'y tumula. Ang gusto ko'y magturong, gusto ko'y tumula. Ang gusto ko'y magturong, gusto ko'y tumula. Ang gusto ko'y magturong, gusto mo. Maging doktor ako para paglaki ko, maraming pera, maraming magagamot, marami at maganda ang kinabukasan. Ang sabi mo, maging doktor ako, pero Nay, ayoko ng lahat ng gusto mo. At yun na pala ang huling tagpo na makikita kita. Sa Titanic, namatay si Jack dahil sa lamig. Sana sa relasyon, kung sino ng lamig, siya rin ang mamatay. Pero Nay, iba ang tagpong ito dahil hindi ko naman inasahan na sa panlalamig ng relasyon ng isang ina at ng isang anak, ikaw ang mawawala. At yun na pala ang huling pagkakataon na makikita kita. Kaarawan mo nga pala nun. At hinihingi mo lang ang konting atensyon at nagkulang pa rin ako sa pagbibigay nito sa'yo. At Nay, sa ikalawang pagkakataon, binigo pa rin kita. Dahil hindi ako naging doktor, kundi naging guro. At Nay, hindi ko pa rin sinunod ang mga payo mo at naging guro pa rin ako para turuan ang mga magiging doktor na sana naman kapag may naghihingalong isang ina, iligtas mo siya dahil naghihintay ako. May naghihintay na mga anak na humingi ng patawad at nagguro ako. Kahit papapagod at paulit-ulit ang trabaho, laging nagpapaalala ng mga gawain at ipapasa, pero nakakalimutan na ang sariling pahinga. Nagguro ako, kahit pa sa umaga, wala nang enerhiya, pero kailangan mong nakangiti dahil yun ang gustong makita ng madla. Nagguro ako, kahit pa nakakaubos ng lakas at oras na hindi ko na rin alam kung para saan ba ang pagtuturo, at nagguro ako. Dahil gusto kong makita mo na kaya kong abutin ang mga pangarap mo sa ibang paraan at
4 na oras ang tinagal, 4 na taon, at mag-iisang dekada ko naintindihan na kaya pala gusto mo kong sumali ng Miss, kasi gusto mo makita nila na ako ang pinakamaganda sa lahat. Kaya palang sabi mo, sumali ako ng Quiz Bee dahil para sa'yo, ako ang pinakamagaling sa lahat at gusto mong makita yun ng buong mundo. Gusto mong makita nila ang pinaka-perfectong anggulo ng ako, pero ibang nakita ko. Nakita ko ang kwento sa likod ng kwento ng mga bata. Nakita ko ang pighati. Nakita ko ang sakripisyo. Nakita ko ang paglalakad ng 1 oras, 2, 3 para lang makarating sa paaralan. Nakita ko ang gamit na lapis na napupudpud na. Nakita ko ang pinagsasaluhang pagkain dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang. Nakita ko ang kwento kung saan umiiyak dahil niloloko na paulit-ulit ang damit. Nakita ko ang senaryo kung saan nababasa ang sapatos sapagkat iisa lang ang gamit niya. Nakita ko ang senaryo na hindi mo agad sa akin sinabi pero itinuro mo na hindi direkta. Sa Titanic, hindi naman talaga namatay si Jack dahil sa lamig. Namatay siya sa paghihintay sa taong mahal niya. At ayoko nang maghintay pa ng kay tagal, kaya pinasok ko na ang propesyon na hindi naman gusto ng aking ina pero naunawaan ko. Na kapag sinabi niya, nauunlad ako, hanapin ko ang sarili ko, naunawaan ko. Na kapag sinabi niyang hanapin ko ang kasiyahan ko, hanapin ko kung saan ako mas makabubuo ng mga tao at nakita ko na kahit madilim ang meron ako, kaya kong magbigay liwanag sa ibang tao. At nakita ko na kahit na kulang-kulang ang mga mag-aaral, kaya kong punan sa loob ng maghapon at nakita ko na ang sakripisyo sa umaga na kahit hindi pa natin kaya, na kahit wala pang enerhiya, ay para sa mga susunod na profesional na sa atin naman ay magbibigay ng liwanag at nakita ko na kaya kong maging liwanag sa madilim na mundo. At nakita ko sa kung paano ba ako dinala ng nanay ko sa ganitong punto at hindi ko napansin na nawala na siya sa akin pero sa pagkakataong ito, kitang-kita ko ang lahat ng katotohanan. Ang pagkakataon na ito ay di na dapat binabawasan pa ang budget ng paaralan. Di na dapat binabawasan pa ang sweldo ng mga guro. Di na dapat tayo nasa laylayan sapagkat tayo dapat na nagbibigay inspirasyon sa lahat. At tatapusin ko ang tulang ito sa memoryado ko pa rin, simula ulo hanggang paa, pati hininga. Alam ko pa rin at alam kong pangarap mong maging guro, Nay. At nandito na ako sa pangarap mo. Hindi ko sinunod ang gusto mo kasi gusto kong matupad ang pangarap mo. Salamat po.